Magandang araw sa ating lahat. Ako si Riven K. Marcelo ng BSED 2B. Samahan niyo ako ngayong araw at ating tatalakayin ang maikling kwento. Handa ka na bang matuto? Sa araw na ito ay aalamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento. Ano-ano ang bahagi ng maikling kwento? Ano-ano ang elemento nito? At ano-ano ang 10 uri ng maikling kwento? Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nagiiwan ito ng isang diwa sa isip ng mga mambabasa. Ito ay kinapupulutan ng magandang aral at ginagamit ito bilang kwentong pambata. Sa mundo ng maikling kwento, si Edgar Allan Poe ang itinuturing na ama ng maikling kwento. At ayon sa kanya, ang maikling kwento ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at salagimsim na salig sa buhay ng aktwal na naganap o maaaring maganap. Ang maikling kwento ay binubuo ng iba't ibang elemento. Ito ay ang mga sumusunod. Una, panimula. Ito ay ang elemento na siyang guguhitan ng mga pangyayari sa kwento. Mahalagang maging kapansin-pansin ito upang mabihag ang kawilihan ng bumabasa. Dito nakikilala natin ang pangunahing tauhan sa kwento. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Ito naman ay ang elemento ng maikling kwento na naglalarawan ng simula patungo sa paglalahad ng unang suliraning inihahanap ng lunas. Dapat maging kaakit-akit ang bahaging ito at madaman niya ang magaganap na pangyayaring gigising sa kanya ng isang tiyak na damdamin. Ang mga pangyayaring ito ay siyang bumubuo sa mga suliraning inihahanap ng lunas at lumikha ng isang kawilihang pasidhi ng pasidhi. Yan ay ang suliranin. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tunggalian. Ito ay may 4 na uri. Ito ay ang tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, at tao laban sa kapaligiran o kalikasan. Yan ay ang tunggalian. Sunod naman ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ay ang siyang bahagi ng kwento na nagsasaad ng pinakamasidhing kawilihan. Ngayon naman ay ang kakalasan. Ito ay ang panghuling bahagi ng kwento na kaagad sumusunod sa kasukdulan. Ito ay dapat pahabain at bigyan ng paliwanag. Ipaubaya sa mambabasa ang pag-iisip at hayaang siya ang magbigay ng wakas sa kwento. Sunod ay ang wakas. Ito ang katapusan o ang kahihinatnan ng kwento. Ngayon naman ay ang tagpuan. Dito, nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente at ang panahon kung kailan naganap ang maikling kwento. At sunod naman ay ang paksang diwa. Ito ang pinakakaluluwa ng maikling kwento. Ngayon naman ay ang kaisipan. Ito naman ang mensaheng nais ipahiwatig ng maikling kwento. At ang huli ay ang banghay. Ito naman ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At yan ay ang mga elemento ng maikling kwento. Ang maikling kwento ay may 3 bahagi. Ito ay ang simula, gitna, at wakas. Sa simula, dito mababasa ang problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Sa bahaging ito ay ipinapakilala ang ilang mga tauhan at tagpuan. Gitna. Ang gitnang bahagi ng maikling kwento ay kinabibilangan ng maikling kasiglahan, tunggalian, at isang dramatikong punto ng kahigitan. Ang kasiglahan ay nagpapaliwanag sa pansamantalang pagpapakilala sa mga individual na kasangkot sa isyu.
issue. Ang tunggalian ay nagpapakita sa mga hamon o karanasan ng pangunahing tauhan sa pagtatagumpay sa mga hadlang na maaring maglaman ng panloob na laban, pagkakabanggaan sa pagitan ng tao o oposisyon mula sa kalikasan. Ang climax o ang kasukdulan ay ang pinakamadulang sandali, kung saan pinapakita ang resulta ng pagsisikap ng pangunahing tauhan, kung tagumpay man ito o hindi. At huli ay ang wakas. Sa wakas, dito, ito ay binubuo ng kakalasan at katapusan. Ang kakalasan ay nagpapakita ng pagbagal ng takbo ng kwento mula sa kasukdulan, habang ang katapusan ay ang konklusyon na may masaya o malungkot na kinalabasan. Minsan, hinahayaan ng may akda na bukas ang wakas para sa mambabasa na magpasya sa kapalaran ng kwento. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang 10 uri ng maikling kwento. Una ay ang kwento ng tauhan. Ito ang mga kwentong naglalarawan sa mga pangyayaring pangkaugnayan, lalo na sa mga tauhang nagsiganap para mabigyang kabuuan ang pagkaintindi ng mga mambabasa. Sunod naman ay ang kwento ng katutubong kulay. Ito ang mga kwentong binibigyang diin ang mga pananamit at pamumuhay ng mga tauhan. At ngayon naman ay ang kwento ng psikolohiko. Ito ang mga kwento na bihirang isulat sapagkat may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan. Yan ang kwento ng psikolohiko. At sunod ay ang kwento ng katatakutan. Ito ang mga kwentong naglalaman ng mga pangyayaring kasindak-sindak. Sunod ay ang kwentong bayan. Ito ang mga kwentong pinag-uusapan sa kasulukuyan ng buong bayan. Yan ang kwentong bayan. Sunod naman ay ang kwento ng kababalaghan. Dito, ang mga kwentong pinag-uusapan ay ang mga salaysaying hindi kapani-paniwala. Yan ang kwento ng kababalaghan. At sa kwento ng madulang pangyayari naman, ito ay ang mga kwentong may kapanabik at mahalagang pangyayari na nakapagpabago ng tauhan. Yan ang kwento ng madulang pangyayari. Sunod naman ay ang kwento ng pakikipagsapalaran. Ito ay ang kwento ng pakikipagsapalaran. Sunod ay ang kwento ng katatawanan. Ito naman ay ang mga kwento na nagbibigay aliw at nagpapasaya sa mga mambabasa. At ang huli ay ang kwento ng pag-ibig. Ito ay ang mga kwento tungkol sa pag-ibig ng dalawang tao. Yan ay ang kwento ng pag-ibig. At yan ay ang mga 10 uri ng maikling kwento. Halimbawa ng maikling kwento ay ang Siwelo na Hindi Nakontento. Ang kwentong ito ay ang katang-isip lamang ng may akda. Para ito sa mga bata at maaari ding sa mga matatanda na kapupulutan ng aral. Ang layunin ng kwentong ito ay bigyang aral ang mga mambabasa na maging makontento sa kung ano ang mayroon ang isang tao. Makinig ng mabuti at aking babasahin ang buod ng maikling kwentong ito. Si Welo na Hindi Nakontento. Ang kwentong ito ay tungkol kay Welo na nag-iisang anak ni Aling Marting. Sila ay mahirap lamang. Nagtitinda silang mag-ina ng mga basahan sa malapit na bayan upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Si Welo ay palaging nagrereklamo sa kanilang kalagayan. Isang araw, nakakita siya ng isang kuneho na may sugat. Tinulungan niya itong magamot ang sugat nito sa paa. Bilang kapalit ng pagtulong niya sa puting kuneho, binigyan siya ng gantimpala na tutuparin ng puting kuneho kung ano man ang magiging hiling niya.
Gayunman ay humiling si Welo na magkaroon sila ng malaking bahay na may maraming pagkain. Tinupad ito ng puting kuneho. Ngunit, hindi na kontento si Welo at humiling pa ito ng mansyon. Tinupad ulit ng kuneho ang kanyang hiling. Hindi na kontento si Welo sa kanyang mga hiling. Humiling siya ng palasyo at gawin siyang hari. Nang naging hari na siya, hindi pa rin nakontento at gusto niyang maging makapangyarihan na siya ang magdidikta ng araw at buwan kung kailan ito lulubog at sisikat. Dito na natauhan si Welo sa kanyang mga hiling. Nagsisisi siya at humingi siya ng tawad sa Panginoon. Nagkita sila muli ng puting kuneho at hiniling niya na ibalik ang dati niyang bahay. At iyan ang buod ng maikling kwentong si Welo na hindi na kontento. At ngayon ay alamin natin kung anong uri ng maikling kwento ang kwentong ating binasa kanina. Ang uri ng maikling kwento na iyon ay patungkol sa kwento ng tauhan. Ito ay ang paglalarawan ng mga pangyayaring pinagkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. Ang halimbawa ng kwentong ito ay isang kwento ng kabataan tungkol sa isang bata na hindi naging kontento sa kung ano ang meron sila. Sa kwentong ito, makikita natin ang mga sumusunod na elemento. Panimula. Bilang panimula sa kwentong iyon, ipinakilala ang pangunahing tauhan na si Welo at ang kalagayan ng kanilang pamilya. Suliranin naman doon ay ang ipinakita ang tatlong hiling ni Welo na unang nagpabuti, ngunit hindi siya naging kontento sa mga ito. Tunggalian doon ay ang pangunahing tunggalian ay ang kasakiman ni Welo na hindi masunod-sunod ang kanyang mga hiling. Kasukdulan, ito ay ang pagtitiis ni Welo ng kanyang mga hiling hanggang sa maging makapangyarihan na siya. Kakalasan, ang kakalasan ay nagpaliwanag kung bakit hindi magandang hilingin ang sobra-sobrang bagay at ito ay naging aral para kay Welo. Yan ay ang kakalasan sa kwento. Bilang wakas ng kwentong iyon, nagbalik si Welo sa dati nilang bahay at natutunan ang kahalagahan ng pagiging makontento. Bilang kaisipan sa kwentong nabasang iyon, ang kaisipan ng kwento ay nagpapakita na ang kahalagahan ng pagiging makontento sa kung ano ang mayroon ka. Hanggang dito na lang ang ating usapin patungkol sa maikling kwento. Maraming salamat sa pakikinig.